mga 4D, no? For today's video ay samahan nyo ako. Itutur ko kayo sa loob ng Explorer, no? Ita-drive natin siya, susubukan natin siya i-drive, no? Ano-ano nga bang makikita natin pagdating nasa loob. Let's go. So ito yung unit na iti-test drive natin ngayon. Part keyless entry. Let's go. Tara, pasok tayo. Dito, i-start ko siya. Magugulat kayo kung paano nga ba siya gumagana. Start. Dito, pwede mo nang iset yung upuan, driving seat natin. No? For example, no? Ilalayo natin ng konti. Then, isi-save natin. Napakadali lang. No? Hold and press mo lang tong number dito sa gilid. Then, masisave na yan. No? Paano naman kung may iba pang nagdadrive ng sasakyan natin? Adjust muna natin. Tapos, hold and press ulit natin. Yung number 2 naman. So, tutunog yan. Ang ibig sabihin nun, pag tumunog yan, nakasave na yan. Let's say for example, no, ito yung seat height ko. I-click ko lang yung number 1. Mapapansin nyo kusang gagalaw na yan. Diba? Para hindi ka manual adjust ng adjust tuwing papasok ka ng sasakyan mo at kung hindi lang ikaw yung gumagamit nito. So let's go, seatbelt muna tayo. Ang napansin ko lang sa kanya dito, no, is yung kanyang side mirror. No? Kung mapapansin nyo, is nakazoom siya. Ayan, no? Hindi pa ako tumatapak doon. Lakas talaga ng makina nito. So, check muna natin. Yan, may reverse camera yan with sensor. Kaya wala kang dapat ipangamba. So, let's go. Napaka-smooth. So, check natin siya. No? Kamusta nga ba yung acceleration niya, no? Tatapak tayo. Yan. Napakaganda. Wala akong masabi, no? Kung mapapansin nyo, tumunog na yung kanyang lock, no? Tuwing na-reach niya yung 15 kph is automatic na naglalak yung kanyang mga pintuan, no? Especially sa mga risky area. Kung makakalimutin tayong mag-lock ng ating pintuan, wala ka nang iisipin kasi automatic naglalak na siya. Yan ang kinagandahan sa kanya. Sa comfort, napaka nice, no? Kasi nga dahil na sa kanyang napakalaking gulong at talagang mafe-feel mo yung comfort na meron siya. Syempre, meron ka rin cruise control, no? Sa cruise control, meron tayong adaptive cruise control. Kinagandahan dito, i-adapt niya yung speed ng nasa unahan natin, no? Siya na yung pag na-detect ng malapit ka na, i-adapt niya yung speed ng nasa unahan. Para naman kung huminto yung sasakyan sa unahan. So automatic din po siyang hihinto, di ba? Napakaganda. Napakagaling. When it comes in high-tech features, lamang na lamang ang Ford Explorer talaga. Ayun, oh. Regulation, no? Willow. Yan. Sa mga automatic features, ano-ano nga bang automatic features ang meron dito sa Ford Explorer? Unahin ko na yung ating salamin. Pakita mo yung salamin natin. Kung makikita nyo, meron siyang auto dim. Ang ibig sabihin yan, na kapag nade-detect niyang naka-high beam or malakas yung ilaw ng sumusunod sa likuran, is automatic nagdidim na yan. Diba? Napakaangas. So, nasanay kasi tayo na kapag may malakas na ilaw galing sa likod, is pinipihit natin yung salamin natin, nilalayo natin. Pero dito, hindi na kailangan kasi nagdidim siya ng kusa. Ganoon din yung ating wiper, no? Kapag umuulan, alam nyo ba na ang wiper ng Ford Explorer ay kusa nang nag-wipe, no? Kapag umuulan, kasi meron yan auto rain sensing, no? Kapag nade-detect niyang umuulan, siya na yung kusang mag-wipe ng ating windshield. Depende sa lakas ng ulan, yung bilis din ng palo ng ating mga wiper blades. Diba? Yan ang kinagandahan sa kanya. Hindi lang natatapos doon. Pagdating sa automatic, meron naman tayong automatic headlight. Now, sa automatic headlight, kapag na-detect niyang madilim, siya na yung kusang nagbubukas ng headlight, no? Kapag na-detect niya naman na maliwanag na or umaga na, siya na rin yung kusang nagpapatay ng kanyang ilaw. So hindi ba delikado yan kung galing ka sa liwanag, no? Papasok sa loob ng tunnel, biglang dilim. So hindi po. Kasi kung gaano kabilis yung blink ng mata ng isang tao, ganun din kabilis yung pagbukas ng ilaw. Yung ating mga automatic headlight. Kaya napakadaming features, no? Tapos papakita naman natin, no brother, pakita mo yung ating yung ating
Yan, yung ating moon panoramic view. Tingnan kung makikita natin. Napakaangas niyan. Napakalaki, no? So, open pa natin siya. Napakalaki. No? Tapos, pwede natin buksan yung kanyang salamin pa. Hindi pa natatapos doon. Kasi pwede pa natin buksan yung salamin niya. Ito, try natin siyang open. Yung controls nandito rin sa harap. Ito siya. Yan yung ating salamin. Cover. Yan naman yung pinaka-max niya. So yan, no, nakikita natin na kasang-kasya yung isang tao dito sa ating moonroof. Napakaganda. Especially isipin mo na lang, no, kung nasa magandang view ka, napaka-presko ng hangin lalabas ko dito na. Napakaganda. Isang sasakyan kasi ay dineliver sa kasa, yan po ay naka-transport mode. Bakit? Para po hindi mahataw, para hindi malobat yung battery ng sasakyan, naka-transport mode yan, ano, hindi mo matatop speed yan at may mga features na hindi gumagana. No? Para hindi rin magamit totally yung sasakyan. Yan yung reason nun. So, mapapansin nyo, ito yung auto hold. Tatanggalin ko muna, ito siya. Oh, ito. Mapapansin mo, ida-drive ko siya. Tanggalin ko yung handbrake, naka-on na yung auto hold. Kung mapapansin mo, ang normal, typical na automatic car, umaandar yan kapag binitawan mo yung brake kapag naka-drive position yung kanyang gear. Pero once na tinornan mo yung auto hold, kung mapapansin mo, naka-drive na yung transmission ko, pero hindi siya umaandar. Aandar lang siya once na tumapak ka ng gas. Para siyang manual. Diba? Ganun yung kanyang process. Ngayon, meron ka namang, dito naman tayo sa auto on off. Si auto on off, para saan nga ba siya? So si auto on off, kung mapapansin mo, nakatapak ako sa brake ng matagal, automatic nag-off yung kanyang engine. Pero hindi niya pinatay yung kanyang aircon. Kung mapapansin mo lang, nung pinatay yung makina, is humina lang ng konti yung aircon. So para saan nga ba siya gumagana? Ano ba yung purpose niya? Bakit merong auto on off ang mga sasakyan na nilalabas ngayon? Ang purpose niya is for fuel efficient, no? Para makatipid tayo sa fuel. Yun yung pinaka-purpose niya. Kasi every time na traffic, nakatapak tayo sa brake. Yun yung pinaka-purpose niya. So kapag binitawan mo naman yung brake at tumapak ka sa gas, is automatic naman magbubukas naman yung engine. Ganun din siya. No? Dami nagtatanong, nakakasama ba yun sa makina? Hindi po. Yan po ay features na ginawa para sa comfortability ng driver. Yan ang mga isa sa kagandahan sa kanya. Marami pa. Meron pa siyang, ito, pakita mo brother, ito yung ating hill descent assist. So para saan mo siya ginagamit, no? So si hill descent assist, kung mga pababa, matarik na pababa, palusong, so pwede mo siya enable. Bakit? Para saan? Ano ba yung purpose niya? Ano bang feature siya? Para saan ba siya? So dito kasi once na ito yung gamit mo, is naka-engine braking yung sasakyan mo. Ang ibig sabihin nun, hindi bubulusok pababa ang sasakyan mo. Kung mapapansin mo, no, sa mga sign kapag pababa, katulad ng Cannon Road, no, sabi shift to lower gear. Para saan ba tayo pinag-shift? Yung mga advice na ganun, para may engine braking, para hindi pabulusok yung sasakyan natin pababa. Diba? Ang daming features, traction control, yan. Sige brother, focus natin dito. Ano bang meron dito? So, ayan, nakita nyo, no? Compare sa ibang unit natin na manual adjust pa, may hinihila pa dito sa baba. Kung mapapansin mo, ang Ford Explorer ay automatic na. Siya ay automatic na. Ayan, no? Kiklik mo na lang siya up and down, and then, yan, no? Di ba? Natitilt mo na siya. It's automatic na. Hindi na siya manual. Isa sa kinagandaan sa kanya. Kasi kasama to sa big 3 natin, no? Yung mga NABU, North American built unit natin. Pagdating sa drive modes, ano nga bang selectable drive modes ang meron ng Ford Explorer? Unahin na natin normal for city driving. Ito yung common na gagamitin nyo. Pag gusto mo naman, dito naman sa sleeper mode, unahin natin dito sa pinakababa. So, ito yung ating tow and haul. Sa tow and haul, ito yung kapag may hila-hila ka, bibigyan ka niya ng additional torque and power. Next, yung ating sport mode, no? Sa next natin si sport mode, ito naman yung more on speed. Pag kailangan mo na ng more on speed, kasi dito binibigay na ng makina yung full potential niya. Aggressive na. Kung nagtitipid ka naman sa fuel, meron naman tayong eco mode. Si eco mode for fuel efficient naman, diba? Kung nagtitipid ka, stop and go traffic, nagtitipid ka sa gasolina, so pwede ka rito.
Yan, next natin, si normal, slippery mode. Slippery mode, no, mapapansin mo, ayos din kasi pwede ito sa snow. Kasi si Explorer ay North American built unit. So, kapag madulas ang daan, maputik, malakas yung ulan, pwede mo siyang gamitin. Kasi once na ito yung gamit mo, is automatic naka-on na rin yung traction control ng gulong natin. So, dito, makikita nyo, meron siyang ventilated seat, tsaka meron siyang heated seat, no? Kung naiinitan ka, ikaw yung klase ng driver na pawisin, no? So, pwede ka rito. Pwede may adjust yung level niyan. Yan, lumalamig siya. Kung mapapansin nyo, ang bilis niyang lumamig. Yan. Tapos, pwede may adjust yan up to level 3. Then, kung ikaw naman ay nalalamigan or kung ikaw naman ay nasa malamig na bansa, is pwede mo namang painitin yung upuan mo. Yan. Tapos, meron din yung ventilated. Ito naman, no? Kita mo itong manibela natin. Pwede mo siyang painitin. Shit, no? Kung malamig ang panahon, especially ngayon, amihan season na naman, nilalamig ka, packet ng Baguio, pwede mong painitin yan. Kung mapapansin mo, umiinit siya. Brother, hawakan mo para ma-feel mo. Diba? Umiinit siya. Ayun, no? Napakalupit. So, dito rin, meron din tayo sa passenger. Sa front passenger, meron tayo dyan. Ventilated, tsaka yung ating heated seat, meron tayo dyan. Kinagandahan dito is kung makikita natin siya, meron siyang built-in navigation. Para saan nga ba ang built-in navigation? Yung built-in navigation, hindi mo na kailangang i-connect pa or i-mirror pa yung phone mo para makagamit ka ng navigational app. Kasi ito, meron na po siyang built-in dito sa kanyang infotainment. So, ilalagay mo lang kung anong address, tapos maglo-load na siya. Diba? Select destination, yan, calculating. Ito, kahit wala kang You have load, reached your destination. kahit wala kang load, pwede mo siyang gamitin, no? Kinagandahan dito, dahil satellite connection to, kahit walang signal na yung phone mo, hindi mo na magagamit ng Waze, eto, gagana pa rin. Diba? Yung kinagandahan sa kanya. Dahil features, no? Dami nyo may enjoy dito. So, sa mga nagbabalak mag-test drive, no? Free po yan, no? Pwede kayo mag-test drive or mag-viewing ng Ford Explorer dito sa amin. So, ilalagay ko yung details niya kung interesado kayo. Napakaganda, wala akong masabi. So, yun lang mga 4D, no? Hanggang dito na lang. Maraming salamat kung tinapos nyo yung video na to. No? Kung sakaling nagbabala kayo mag-test drive, pwede po. Pwede nyo rin siyang makita personal, no? Special thanks dito sa aking cameraman kay hindi nyo kala, no? Maraming salamat at sinamahan ulit tayo. Yun lang. Ingat mga 4D! Don't forget to subscribe and like the hit button for more Ford tips.